isa ang Hong Kong sa magandang pagtrabahuan as a domestic helper? Or tamang sabihin, bakit nga ba pinili ko ang Hong Kong para dito magtrabaho as a domestic helper or kasambahay? Grabe! Grabe talaga mga kabebe loves itong i-share ko sa inyo, no? Kauwi ko pa lang, no? And nandito ako sa CR. Ayan, hindi ako pwede sa dyan sa kwarto ko kasi maingay. Maririnig ako ng mga amo ko. Nandyan yung mga amo ko sa labas, mga kabebe loves, no? So, bawat po tayong maingay kasi may bata. Kapag narinig ako ng bata, papasok yun, mag-tok-tok-tok yun siya, mga kabebe loves. So, eto na nga mga baby loves, galing ako day off. So, nagkaroon ako ng 3 straight day off at last day ko na ngayon. Maaga yung uwi ko kasi gusto kong mag-ayos sa aking kwarto. Parang nag-tsunami yung kwarto ko kasi na straight yung day off ko, mga kababalabs. Ang dami kong labayan dun. Ang dami kong gustong i-share sa inyo, pero mag-stick to the topic tayo mga kababalabs, no? Bakit nga ba gusto ko yung Hong Kong? Isa na nga yung dahilan, no? Nagkaroon ako ng 3 straight day off. Tinatawag itong statutory holiday and nagkataon yung isang statutory holiday kasi yung statutory holiday dito mga kabibilabs is 5 and 6. Ngayon yung 5 nagkataon Sunday. So mga kabibilabs, no, kahit na Sunday doon yun kasi day off ko Sunday. So parang ni-move siya, nagiging ang ginawang 5, 6 is Monday, Tuesday. Pero ang ginawa ng amo ko, binigay niya sa akin yung Saturday, Sunday, and Monday. So, Monday ngayon, last day off ko. So, grabe. Sorry talaga. Masaya lang ako na overwhelmed lang talaga akong i-share sa inyo yung mga tips na i-share ko sa inyo ngayon, mga kababy loves, no? Grabe, masayang-masaya lang ako, no? Kaya hindi ako, or alam nyo ba, isa sa top yung Hong Kong, no? Sa top list na magandang bansa na pagtrabahuan as a domestic helper. Kaya hindi ako nahihiya, no? Yung mga opportunity na nakikita ko dito sa Hong Kong, yung mga na-experience ko, gusto kong i-share sa inyo mga kabebe loves, no? Para magkaroon kayo ng idea, bakit ba maganda magtrabaho as a domestic helper dito sa Hong Kong. So, ayun nga, grabe! Straight 3 days day off. Isa po akong ex-OFW mga bebe loves. Trabaho ako dati sa Saudi, sa Medina area, basta Middle East, ayun. 2 years ako doon, tapos sinabi ko talaga sa sarili ko, mag-share lang ako ng konti talaga ha, para may idea kayo sa mga na-experience ko. Sabi ko noon, so 2 years ko doon, nasabi ko talaga sa sarili ko, ayaw ko na talaga mag-Middle East. Yung bansang hindi open country. Kung gusto niyo magtrabaho mga kababilabs, no, mas pipiliin niyo talaga yung mga open country na bansa as a domestic helper kasi hindi tayo nakapagtapos. Sa mga ano lang to ha, hindi degree holder, yung gustong trabaho is, yung chance na lang is mag-domestic helper ang video para sa inyo ang video na ito. So, nasabi ko talaga sa sarili ko noon na hindi na talaga ako babalik ng Middle East. So, kaya mas pinili ko yung Hong Kong. Bahala na, basta i-grab ko yung Hong Kong. Alam nyo ba, hindi ako masyadong marunong mag-English. Tagalog nga, hindi ako fluent. English pa kaya. English kalabaw ako. Pero, grabe mga kababilabs, no? Grabe yung fighting spirit ko. Nag-apply pa rin ako kasi gustong-gusto kong may trabaho, no? Tapos isa yung napili ko or choices ko talaga is Hong Kong. Meron isa, Taiwan, pero mas gusto ko yung Hong Kong. Medyo malaki yung sahod ng Hong Kong. At isa yan sa tips na gusto kong i-share sa inyo. And grabe, sa mga nagustuhan yung mga ganitong topic, no? Mga kabebe loves, ayan, sa mga baguhan pa lang dito sa aking channel, ayan, grabe. Kung baguhan ka pa lang dito at gusto mo yung mga topic na ganito, ayan, please subscribe sa aking YouTube channel. Sinasabihan na kita agad-agad. Ngayon na, now na. No? And paki-click na rin ang notification bell button para ma-update ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko, be. So, ayun lang. So, ano ba yung mga tips? Bakit nga ba mas gusto ko yung Hong Kong, or tamang sabihin, mga dahilan kung bakit maganda magtrabaho as a domestic helper dito sa Hong Kong. Pero bago yan, ayan. Meron ako kaninang binili na, hindi ito nagpo-promote ha, hindi ako nagpo-promote. Hindi ko pa na-try mag-promote, pero i-share ko to sa inyo kasi habang nag-share ako sa inyo dito sa video na ito ng mga tips and mga, ayun nga, yung topic natin dito, bakit maganda ang topic natin for today's video is bakit maganda magtrabaho as a domestic helper dito sa Hong Kong. Habang nag-share ako, ayun, mag-get and ready with me tayo. So,
ayusin ko yung sarili ko mga kababy loves, no? Kasi parang, ano yung mukha ko. Kasi nag-day off ako kanina. So, ito. Sa mga andito na sa Hong Kong, 28 Hong Kong dollars lang ito. Naka-promo siya mga kababy loves. Hindi ko alam ang exact price nito. Pero kanina promo to sila. Ano to siya? May seller. Ayan. 4-in-1 na water cleansing. Water cleansing. May seller makeup remover solution, sensitive dry skin or irritable skin, so na-irritate moisturizer. So, kita nyo, hindi ako hindi ako yung expert sa mga product na yan, kaya hindi talaga ako nagpo-promote. So, habang inaano ko yung makeup ko mga kababy loves, no, grabe, mag-share ako sa inyo mga tips. So, number 1 na tips is, bakit nga ba gusto kong magtrabaho or gusto kong i-share sa inyo na maganda magtrabaho dito sa Hong Kong? Isang dahilan is malaki yung sahod. So, in my experience, kasi nakapagtrabaho ako sa Middle East, ang sahod ko noon sa Middle East is nasa, depende to sa palitan ha, 20 to 22,000 pesos. Dito naman sa Hong Kong is 35 to 37,000 pesos. So, ayun siya mga kababy loves. Diba, napakalaki yung difference. Tapos yung trabaho pareho lang naman, domestic helper. Maglinis ka ng kubeta, maglinis ka ng mga lababo, mga kusina, sa loob ng bahay, household chores, kumbaga. Pareho lang. Ang kaibahan lang yung mga amo kasi sa Middle East, Arabo. Dito naman is Chinese. So, yun yung kaibahan. Pero sa usapang sahod, no? Kung pagod ka sa pagod ako noon sa Middle East, pagod din ako dito sa Hong Kong, pare-pareho lang. Pero ang kaibahan is yung sahod, mga kababy loves. Ang sahod dito sa Hong Kong, medyo mataas siya kaysa sa Middle East. Pero ngayon, di ba, tinaasan na yung Middle East? Tumaas na yung sahod ng Middle East ngayon. Good for them na yun. Pero ako, mag-stick ako sa topic na andito ako sa Hong Kong. Siguro kung nasa Saudi pa ako ngayon, ang i-share ko sa inyo yung life ko about Saudi, kung bakit ko gusto yung doon sa Saudi noon. Pero ngayon, mag-stick tayo dito sa Hong Kong. So, ang sinishare ko sa inyo, no, yung experience ko. Hindi ko alam sa experience ng iba. Basta, based ito sa aking experience, mga kababy loves. And, ayun nga, grabe ang dumi ng mukha ko. Pangalawa, no, dito sa Hong Kong is, grabe mga be. Malapit lang sa Pilipinas. Parang Luzon to Mindanao lang, ganun. Isipin mo 2 hours, kung gusto mong umuwi, 2 hours and 15 minutes na sa Pilipinas ka na. Ang lapit, pwede kang mag-run away. Kasi yung pamasahe is mura lang. Kumbaga, sa experience ko sa Middle East, kung wala ako noong mga 35,000, ganun, mga 50,000. Kasi nasa Madina ako, kailangan pa ng dalawang airplane. Jeddah to Madina to Jeddah. Basta meron pang dalawang airplane bago to Saudi to Manila, ganun. Bali tatlo yung may dalawang stopover, ganun. Tapos bali tatlong stopover kasi Manila to Mindanao. Napakalayo, no? Kung i-compare mo sila. Tapos, pangalawa, mga kababy loves, dito is mayroong day off. So, nag-grab ko ngayon yung 3 straight day off. So, mas pagod ako sa day off ko kaysa trabaho. On duty. Kasi, grabe yung gala namin ng mga kaibigan ko. Nagkipag-meet ako sa mga pinsan ko dito na matagal na dito, pero hindi pa kami nag-meet. Ganon. Tapos, dito mga kababy loves is open country, malaya kami dito. Pwede namin gawin kung ano yung mga gusto namin pupunta sa ibang lugar, ganun. Pwede kang pumunta ng Macau, pwede kang pumunta ng China, babalik ka dito. In one day, no, pwede po tayong visit sa Macau, sa isang araw makakabalik. Ganyan kalapit ang mga ibang bansa dito, mga kababy loves. Pwede kang mag-Taiwan, no, galing dito. Tapos open yan siya, basta day off mo lang at magpaalam ng maayos sa mga employer. Ganyan kaganda yung mga opportunity dito sa Hong Kong. Tapos alam nyo ba mga kababy loves, dito ngayon sa Hong Kong pwede ka nang magtrabaho sa labas, no? Pwede na like mag-apply ka sa mga restaurant, pwede na kung may
fighting spirit or lakas ng loob ka sa mga ganyan, no? Pwedeng-pwede na. Marami ng mga Pinay dito, yung mga finish contract, nagtatrabaho na sa mga restaurant, sa mga hotel, yung mga massage, sa mga salon, marami na ang mga opportunity para sa ating mga Pinay dito sa Hong Kong. Kaya maganda talaga magtrabaho, or grabe, sinasabi ko sa inyo, maganda talaga dito sa Hong Kong. And of course, no, hindi naman as in 100% na maganda. Kung may magsabi dyan na pasurtehan, talagang totoo, pasurtehan talaga sa mga amo. Kasi hindi naman lahat ng mga amo mayaman. Hindi lahat ng mga amo maganda yung pamumuhay. Kagaya lang din yan sa ating mga Pilipino, no, yung mga Chinese dito, na merong mayaman, merong medyo medium yung pamumuhay, merong poor talaga, ganun talaga. Kung makapili ka naman ng amo na hindi maganda yung ano nila, trato nila sa'yo, pwedeng mag-break contract dito. Yan yung isa sa pinakamaganda dito sa Hong Kong. Kapag hindi mo nagustuhan yung mga amo mo, pwede kang mag-break contract, pwede kang umuwi, pwede kang mag-break contract, maghanap ka ng bagong amo, pwede kasi malaya dito. Makakapunta ka sa mga agency dito, maraming agency dito, mga bebe loves, ha? Kapag day off mo, ayan, tapos hindi mo na kailangan makipagtalo sa mga amo mo kapag gusto mong mag-break contract. Kasi, ayan, gagawa ka lang ng sulat, ipasa mo sa immigration, mga kababelabs. Tapos kapag dumating na yan sa immigration, magpapadala sila ng sulat o tatawag sila sa amo mo na ganito yung reklamo mo sa kanila, gusto mong mag-break contract. Automatic yan mga kababs, nasa batas, no? Kapag hindi mo nagustuhan, no, walang magagawa yung mga amo. Hindi ka pwedeng, sasabihin sa'yo na, oh, pwede kitang ireklamo, pwede kang makasuhan, bibalik mo yung mga bayad namin sa'yo. Hindi, kasi legal ang mag-break contract dito. Tapos yung mga amo naman, kapag ikaw yung hindi nagustuhan, kumbaga, hindi kayo nagkaintindihan, no, sa loob ng bahay, pwede kanyang i-terminate. Tapos ikaw naman, pwede kang mag-terminate, pwede mo rin i-terminate yung amo mo, no? Ganon. So, kumbaga patas, vice versa. Tapos dito yung, dito sa Hong Kong, mga kabibilab, safe yung, ang country ng Hong Kong. So, ang bansang Hong Kong is napakaganda kasi safe tayo dito. Alam mo ba kung bakit safe? Dito mga kabibilab, yung mga pulis dito, no, pantay-pantay ang trato nila sa lahat-lahat. Kaya takot na takot yung mga lokal dito na gumawa ng mga kalokohan sa mga foreign, kagaya natin, mga ibang mula sa ibang bansa na pumunta dito sa kanilang lugar. So, maliit lang ang mga krimen dito mga kababilabs kung kumpara natin sa ibang bansa. Ganyan kaganda ang Hong Kong. At isa pa mga kababilabs, grabe yung get and ready with me ako, pero ayun, nasyado na akong nag-focus. Grabe. Salamin natin dito sa kapila. So, ito na. Tapos, dito mga kabebelabs, no, may mga Pinoy store dito. Pwede kang bumili kahit na anong gusto mo. Pwede kang magganito, kagaya ko, bukas, may trabaho na, so tatanggalin ko naman ito. Kung yung mga, yung mahilig ka magpapaganda, marami dito mga kabebelabs, so wala ka nang hahanapin. Every week yung day off. So, sa isang linggo, may isang araw kang pahinga, 24 oras. Ganyan kaganda dito sa Hong Kong mga kabebelab. So, what are you waiting for? Mag-apply kayo dito sa Hong Kong. Piliin nyo talaga yung Hong Kong. Dahil ang Hong Kong, kapag mag-apply ka dito, lalong-lalo na kapag ex-abroad ka, mabilis ka lang makahanap ng mga employer, mga maraming naghahanap ng employer na may, yung mga background or mga experience na dating mga OFW, ganun. Mabilis na yung mapili. Ako nga, 4 yung nakapili sa akin. Tapos, tinanong ko noon dati yung amo ko, bakit niya ako pinili? Sabi niya, kasi may experience kang mag-alaga ng bata na galing sa ibang bansa. So, nakapagtrabaho ako sa ibang bansa. So, mabilis lang ako maka-adjust dito sa lugar nila. Kasi, naka-adjust nga ako sa ibang bansa dito pa, kaya sa lugar nila, maganda yung lugar nila. Ganun mga sinasabi sa akin, mga kabilabs. Kaya, kayo mga baby loves, huwag kayong matakot kasi wala na pong maliit lang yung mga gagastusin natin kapag pinili natin ang Hong Kong. Kumbaga, wala nang placement fee. Dati mayroong placement fee, yung pinsan ko nga dati, siguro mga na siya dito, 8 years.
No, 8 years na pala yung sinabi niya sa akin. Pero last year yun, 8 years daw siya. Hindi ko ngayon, so meaning ngayong taon is magna 9 years na siya. So, ang gastos nila, placement fee nila noon is 72,000 Philippine money. Ganun kalaki. Pero nung ako ang nag-apply, ang ginastos ko lang is 8,000 pesos. Ang liit kasi nga wala nang placement fee, wala ka nang babayaran sa agency, wala na. Ikaw mag-comply ng mga requirements mo, ikaw mag-aasikaso, maliit lang magagastos mo. No, depende sa lugar, kung saan ka, Luzon, Visayas, Mindanao, nakadepende yan sa lugar. Siyempre, kung malayo yung bahay mo sa agency, mapalakit ka talaga sa pamasahe, allowance, ganun. So, yung gastos ko na 8,000, hindi po kasali yung allowance ko noon kasi sa Manila ako nag-apply dati, be. Tapos, yung accommodation ko, paiba-iba ako, palipat-lipat ako sa mga pinsan ko. So, 1 week sa isang pinsan ko, 3 days sa isang pinsan ko, sa kaibigan ko, ayun, sa kaibigan ng pinsan ko, nakikitulog lang ako. Tapos, ayun, kapag umaalis-alis ako sa mga tita ko, ganun yung mga nangyari sa akin. Pero yung gastos ko tagal like medical, mga Xerox, mga panotary sa agency, ganun, 8,000 pesos lang ang ginastos ko. So, grabe, wag kayong maano dito sa Hong Kong mag-apply or wag na kayong kumbaga magdalawang isip, piliin niyo yung Hong Kong. Kasi dito sa Hong Kong, maliit lang yung bahay. So, kung magsasabi yung iba dito na hindi maganda ang Hong Kong, lagi niyong tatandaan ha, hindi tayo pare-pareho ng kapalaran. Pero kapag dito sa Hong Kong, nakahanap ka ng magandang employer dito sa Hong Kong, napakaswerte mo. Kasi dito sa Hong Kong, nasa batas na kapag mag-renew halimbawa, kapag i-renew ka, dapat taasan yung sahod. Ganyan magpasahod ang mga inchik. Siyempre, meron palaysi, mga regalo, mga red packet, no? Mahilig din sila magregalo kasi kaya medyo malaki talaga ang income natin, no, kapag dito tayo sa Hong Kong. And dito sa Hong Kong, mga kabebilabs, isa ito sa maganda rin. Kapag may emergency ka sa Pilipinas, mabilis kang makahiram ng pera dito. Kasi merong mga bangko dito nagpapahiram ng pera for emergency. Ganyan kaganda yung Hong Kong, mga kabebilabs. So, what are you waiting for? So, yan lang muna ang i-share ko sa inyo, mga kabebilabs, no? Kasi may nabili ako kanina, yung para sa ilong. Maglalagay ako nito. Tapos, mga kabebilabs, sa mga andito sa Hong Kong, kung gusto nyo ng ganito, yung kung ano yung mga ginagamit kong skincare, comment lang kayo dyan, magbibigay ako or magagawa ako ng videos. Kasi may mga kaibigan ako sinasabi sa akin, ano yung mga ginagamit mo, anong mga ginagamit mo. Tapos yung kamay ko daw, parang hindi ako nagtrabaho, ayan. Ang kamay ko parang hindi ako nagtrabaho. Parang naman. Tapos yung kuko ko daw maganda, ganun. Ano daw yung mga cream na ginagamit ko. So, paiba-iba yung weather dito sa Hong Kong, mga kabebilabs, no? Kaya alagaan natin katawan. Para hindi tayo mukhang lola pag uwi natin, hindi tayo mapalitan ng mga asawa natin, charing. So, ayan, thank you sa pakikinig. So, kung may gusto ko yung mga itanong sa akin, mga kabebilabs, no, paano mag-apply, meron tayong mga videos dyan. Pero kapag may mga request kayo, mga gustong gawan ko ng videos, mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section at kapag nabasa ko yung mga kabebilabs, magbibigay talaga ako ng time na gagawa ng video para sa inyong mga tanong. So, ayan, kapag hindi tayo nakagawa ng video, replyan ko yung mga comment nyo dyan. So, grabe. Thank you. So, yun lang. Bye-bye.